guys, so alam mo yung sasabihin, congratulations sa atin kasi alam nyo bakit? May kumu-contract na tayo guys, starting November 1. Starting November 1 guys, pero kailangan namin ng support nyo kasi nasa tier 1 tayo guys. Nasa tier 1 tayo ng kumu-contract. So, kailangan ma-maintain natin yung dayas na minimum dayas na kailangan kasi pag hindi natin yun na-achieve, halimbawa, this November 1 hanggang end of the month ng November, hindi natin na-achieve. Ang dayas na kailangan natin monthly is 12 million dayas. So, na-achieve naman natin yun pag everyday tayo nagda-live, na-achieve namin yun. Pagka nagsisipag mag-live. Tapos guys, halimbawa, hindi natin na-achieve yung 12 million dayas sa November, first month, diba? Yung first month natin na November, hindi natin na-achieve. So, walang incentives yun. Yung second month, pag hindi pa rin natin na-achieve, wala pa rin incentives yun, pero kuha mo yung dayas mo. Sa third month na wala pa rin, hindi mo pa rin na-achieve yung goal, mawawala na sa'yo yung contract. So, kailangan natin magtulungan sa starting November 1, magla-live stream. Kahit ang goal lang natin everyday is 200 sa live sa umaga, kahit 200k lang, ganun. Then, 200k sa hapon, ganyan. O sabihin na natin, baka 500k tayo everyday, dream high. Diba? Kasi kung ita-times mo yun, kung everyday magla-live, diba? Kung 400 times 30 equals 12 yun, diba? Tignan ko baka nagkamali ako, nakakahiya. 400,000 times 30, o tama, equals 12 million. Oh, yun. 12 million. Tama yung computation ko. Guys, naniniwala kami sa kakayahan ng mga Casbinatics, ng mga big bulls. Hindi naman sa pine-pressure namin kayo. Yung kaya nyo lang ganyan, kumbaga parang sa pagtutulungan natin, ganun. Kahit na halo-halo lang yan, mga ganyan, di ba? May iipon yan. Basta starting November 1, lagi nyo tatandaan, target natin 500k. 400k minimum. Tapos, kahit pataas na yun, much better. So, halimbawa sa umaga, magla-live kami ni Bubu, tag-isang oras kami kunwari. So, dapat maka-reach kami kahit tag 200k, ganyan. Tapos sa hapon, ganun din. So, pagka na-maintain natin everyday, ganun yung dayas natin, makukuha namin incentives and mag-i-stay yung contract sa amin. Yun, magpakalaki tayo ng pamilya, guys. Konting push pa, guys. Konting pagsisikap pa, konting pagtitiis pa, guys. Kami naman susuklian namin yung mga ginawa nyo para sa amin. Yan. Lahat ng hirap, pagod, ayan. Lahat ng mga blessings na natatanggap namin soon, kami naman ang magbibigay, di ba? Yun, gusto ko kasi yun eh. Pangarap ko makatulong sa mga tao eh. Sa mga homeless, gusto kong matulungan yung mga matatanda, yung mga pinabayaan ng mga anak, ganun. Yung tipong sobrang, alam mo yun, yung sobrang tanda na tapos nasa kalsada na mamalimos. Kawawa kasi sila eh. Yun talaga yung goal ko eh. Sabi ko pag yumaman talaga ako, yun talaga yung gagawin ko. Kasi guys, kawawa yung natin, mga magulang, di ba? Imagine niyo yun, kung magulang niyo yung nandun, namamalimos. Di ba? Anong mararamdaman niyo dun?
masakit yun. Makakita ka lang ng matanda na sobrang naman, matanda na mamalimos, walang, yung parang gutom na gutom, di ba? Parang kahit pagkain man lang, hindi man lang mabigyan ng ano, di ba? Kumbaga, hindi maibigay ng pamilya or ano, kung ba't nasa kalsada siya. Yun. Gusto ko pag naging successful kami ni Bubo, gusto ko yun. As in talagang successful na ha. Yung talagang masasabi mong successful, yung mga meron na kaming mga na-invest, yung may mga masasabi kami, uy, amin yan, mga ganon, di ba? Sa amin to, business namin to. Pag may mga ganon na kami, gusto ko magkakaroon din kami ng charity. Kahit every month, ganyan, may pa-feeding program, mga ganon. Gusto ko yun. Promise, sobrang sayo kapag ganun. Pag may mga natutulungan ako. Especially sa mga matatanda. Yun talaga yung kahinaan ko, mga matatanda. Kahit wala na akong matira sa bulsa ko, ganyan. Basta yung maabot ko lang doon sa matanda. Dito nga sa Hong Kong, kahit dito rin pala sa Hong Kong, ang dami rin palang mga homeless, mga matatanda. Gusto kong abutan. Kaya lang, sakto lang yung dala naming Hong Kong dollars. And hindi ko alam kung okay na ba sa kanila yung ganitong ganyan. Kung may mabibili na sila sa ganun. Kasi ang din dito, mahal din kasi ng mga bilihin. Kasi guys, before, nung nag-pandemic din, kahit simpleng ilang kilong bigas lang, ganyan, noodles, nagbigay ako ng help sa barangay namin, ganyan. And sa kabilang barangay. Tapos, yung nag-ipon ako ng mga konting groceries, ganyan. Tapos sa QC, nagbigay din ako, ganyan. Tapos, hindi ko nga ine-expect na yung isang matandang nabigyan ko is lola ni Lynn Bartolome. Nabigyan ko ng isang supot ng grocery. Kaso patay na ngayon. Na dami lang nag-tag sa akin nun. Lola pala niya yun. Hindi ko alam. Basta naabutan ko na naka-wheelchair siya nun eh. Basta yun guys, gusto kong maging successful. Kami, kaya yan, tulungan nyo kami na ma-reach namin yung mga goal namin na dayas, minimum, kahit minimum lang, ganyan. Pagka kami naging successful, asahan niyo yan. Ako na nagpapatunay sa inyo. Ako na nagpa-promise sa inyo. Ako na yung sa akin na mismo yan ang galing. Yung mas gugustuhin kong tumulong kesa yun, di ba? Lagi na lang yung tanggap ng tanggap. Minsan gusto ko talaga tumulong sa mga, ewan ko, mas malambot, hindi na wala naman ako sa mga bata, pero mas malambot lang yung puso ko sa matatanda. Kasi mga bata minsan napag-uutusan na lang namamalimos, ganyan. Kaya, pero pag may nakikita akong bata na namamalimos, mas gusto kong binibigyan ng pagkain kaysa pera. Kasi, saan lang mapunta yung pera eh. Nabalikan mo na ba yung matanda na nagbebenta ng mga bote, yung binigyan mo sa vlog mo? Sino po matanda na nagbebenta ng bote? Nalimutan ko na po yun. Sino po doon? Anong lugar? Matanda, yung maglola? Ate Pang, yung sa Tarlac, oo, binigyan ko yun, yung maglola. Yung pagkabigay ko nun, pupunta ako ng SM Tarlac. Tapos, ayun,
Mga siguro kinabukasan, hindi, mga after 2 days na operahan ako. Ano yun? Parang, oo, na-operahan ako nun. After 2 days, bigla akong nagkasakit. Nagkaroon ako ng appendicitis. Kaya tinanggal yung appendix ko nun. Na-opera. Ayun, yun. Yung time na yun, di ba, tumulong pa ako. Nagbigay ako dun sa Maglola. So, after 2 days, nagkaroon ako ng sakit, appendicitis, na-operahan ako. Then, ako naman yung nangailangan ng tulong. Then, ito nga yung kwento na yun. Parang, sa oras na ikaw yung may kailangan, parang wala ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo. Yun yung naano ko nun sa akin. Pero, hindi ko ina-expect that time na na-operahan ako, na umiiyak na ako that time. Dahil, syempre, wala naman ibang tutulong sa akin. Thank you, Big Mia G. Ninang. Naisip ko na talaga tutulong sa akin nun. Tapos hanggang sa umiiyak na ako, alam mo, kaka-opera ko lang umiiyak ko. Tapos, parang nag-decide yung ate ko na, mag-fundraising. Tapos, wala, pumayag na ako. Kahit sobrang nahihiya talaga ako. Kaso, walang magagawa. Tapos, di ko in-expect na nag-fundraising, guys. Hindi ko na-expect. Ang dahil nagmamahal pala sa akin. Hindi ko yun akalain. Ang dami palang nagmamahal na kahit pa 10 piso, 20, 5 piso, 2, ganyan. Naipon. Naipon, guys, yung mga sinend sa Gcash. Nakalabas ako ng hospital. Yung bill ko kasi nung sa hospital, umabot ng 90,000. Mga 4 days lang ata ako. Nakalabas ako. Yung araw din na yun, yung time na nag-fundraising. Kaya sobrang thankful. And ayun, yung hindi ko inakala na may mga magbibigay ng tulong that time. Kasi akala ko, naiiya rin kasi ako, ayoko eh. Parang ayokong humihingi ng tulong kasi mas gusto kong tumutulong ako. Kaya nahihiya ako nahihiya ako magsabi na nahihirapan ako, ganyan. Kahit sabihin mong nahihirapan ako sa buhay, ganyan. Minsan, hindi ko yung sabihin. Kasi, yung ayoko ng ganun. Parang feeling ko nahihiya ako, ganyan. Sleep well na siya eh. How much ang 1 sack of rice din sa Pinas? Yung kalahating kaban kasi ate Pangs nasa 1.3 ganyan, 1.2. Anong po? Di ko alam. Oo nga, ate Pati. Basta yun. Soon yan. Gusto ko magkaroon ng charity. Thank you, ate Pati. Ate Pangs. Hindi, gusto ko minsan magkaroon ng schedule. Tapos hindi guys, ang gusto ko kasi yung magmumula talaga sa amin, yung i-help namin sa mga tao. Pero, pwede rin naman kayong mag-help, kung gusto nilang magpaabot din ng sa mga tao, ganyan. Magpasabay ng help, ganyan, okay lang. And sobrang thankful talaga kami kasi dumating kayo sa buhay namin, mga baby boss, big boss. Kasi, alam niyo yun, parang hindi ko rin ina-expect yung ganito ka-healthy family. Hindi ko ina-expect ganito ka-healthy fandom. Yung, alam mo yung basta lahat ng mga nangyayari ngayon, hindi ko ina-expect to. Yung dati, sa TikTok. Oo, marami na akong followers sa TikTok. Pero, yung mas naramdaman ko ngayon kasi sobra talaga, as in sobrang
just still some like emotional stuff going on there. Okay. But then, like I said, I was also a great check, it's like the whole Wow, process. thank you. Of course.